So, meron tayong transport mechanism at nangyayari ito sa cell membrane. So, before discuss natin na cell membrane is the part of the cell which is the basic unit of life na kung saan ito yung nag-act as barrier that separates the cell from its surrounding environment. So, siya yung nagsiserve as protection kasi siya yung outer boundary or tinatawag nating plasma membrane. It is composed of 4 different types of molecules. Meron tayong phospholipid, cholesterol, proteins, and carbohydrates. So, yung plasma membrane natin or yung cell membrane natin was described as a fluid mosaic model. Bakit siya tinawag na fluid? Kasi hindi siya solid. So, ibig sabihin siya ay flexible at ang consistency niya is same as the vegetable oil na kung saan ay nagpo-float lang siya in a fluid medium. So, ibig sabihin kaya niya mag-move sideways within the cell membrane. At kapagka naman sinabi natin mosaic, it refers sa that contains many different parts. So, sabi nga natin kanina, meron siyang phospholipid, cholesterol, proteins, and carbohydrates. So, dun muna tayo sa phospholipid. Pinag-aralan na natin 'to before na kung saan it has 2 different ends. The head end that contains the phosphate group, siya yung hydrophilic. Ibig sabihin hydro, water, philic ay attracted to water. So, ibig sabihin gusto niya ng water or water-loving. The tail end naman is made up of 2 strings of hydrogen and carbon atoms na tinatawag nating fatty acids. So, yan yung nakaganito na tail, dalawa. Kaya siya 2 strings. So, these chains are hydrophobic, phobic, ayaw. So, ayaw niya sa water. Kaya yung arrangement natin ng phospholipid ay bilayer. So, yung both hydrophobic tails ay nasa loob, both hydrophilic head ay nasa labas. Pero since tayo ay iyan ay nasa cell membrane, so meron tayong yung hydrophilic head natin ay exposed sa extracellular or yung nasa labas ng cell at intracellular fluid na nasa loob ng cell or yung tinatawag nating cytoplasm. Tapos, cholesterol. So, yung cholesterol, ang function niya is to maintain the consistency of the cell membrane by strengthening it na kung saan piniprevent niya yung mga small molecules na mag-cross through it. It is made up of 4 rings of hydrogen and carbon atoms. So, siya ay hydrophobic din, kagaya ng hydrophobic tail dahil siya ay makikita sa hydrophobic tail. And then we have the proteins. So, asan yung mga proteins natin? So, ito yung mga proteins natin. So, meron tayong dalawa, peripheral at saka integral. So, pag sinabi nating integral, nasa lipid bilayer siya. Pag sinabi naman nating peripheral, nasa outside of the lipid bilayer or either side, nasa side siya. Inside or outside the cell membrane. At ang function ng protein natin, meron tayong tatlo. Enzyme, they function as enzyme na kung saan ini-speed up yung chemical reaction. Number 2, they act as receptors. And then number 3, it transport materials across the cell membrane. Kagaya nga nito. So, ito yung gagamitin to transport materials in and out of the cell. Carbohydrates or tinatawag natin sugar ay makikita naka-attach sa proteins or lipids. So, kapag naka-attach yung carbohydrate sa protein, ang tawag ay glycoprotein. Kasi glyco refers sa carbohydrate. Kapag naka-attach naman sa lipid ay glycolipid. At kapag pinagsama yung dalawang yan, ang tawag ay glycocalyx. So, ito siya. So, meron tayong glycoprotein kasi naka-attach siya sa protein, glycolipid naka-attach sa lipid. So, pag pinagsama silang dalawa, ang tawag ay glycocalyx. So, ano ba yung glycocalyx? So, glycocalyx, ang function niya is provide cushioning. So, ibig sabihin siya yung nag-absorb ng shock protection for the plasma membrane at cell recognition. So, cell recognition, dahil kapag naka-attach sa protein, okay, ibig sabihin, they act as a receptor.
Kasi nga ang one function ng protein ay receptor. So they recognize the cell kung sino ba yung puwedeng pumasok or hindi. Another function is they act as glue, so they attach cells together. So yun yung 4 component ng cell membrane. Na kung saan, involved sa, transport mechanism. So meron tayong 2 types of, membrane transport, passive at active. 'Pag sinabi nating passive, it does not require energy. Ibig sabihin hindi kailangan ng energy. So, paano nagmo-move? So, meron under ng passive transport ay yung diffusion. Diffusion is the movement of solutes from an area of high concentration to low concentration. So, pag sinabi natin solute, ito yung tinutunaw, solvent yung tumutunaw. So, dito sa picture, mataas yung concentration ng solute dito sa part na 'to, mababa rito. Ibig sabihin magmo-move siya dito until it will reach equilibrium. Another under ng passive ay yung osmosis or diffusion of water or yung solvent. So, ibig sabihin movement from high concentration to low concentration ng water across a selectively permeable membrane kagaya ng plasma membrane. So, dito sa picture natin, meron tayong A at meron tayong B. Yung A, mababa yung solute, pero mataas yung solvent. Sa B, mababa. Sa B, mataas yung solute, pero mababa yung solvent. So, magkabaligtad sila. Mataas yung solute sa B, mababa yung solvent. Ibig sabihin, magmo-move from A to B. Kaya ganito yung nangyari dahil mas mataas yung solvent sa A kaysa sa B. And then, parang kagaya sa sa example natin ng diffusion ay kagaya sa perfume. So, kapag nagpabango kayo, eventually kakalat yung amoy. And then, sa osmosis, ang example natin ay sa kidney. Hindi, yung water na fini-filter ay hindi lahat, napupunta. Okay, so may explain ko. Kasi meron tayong tinatawag na osmotic pressure. So, the force required to prevent the movement of water by osmosis. So, ano ba yung osmotic pressure? So, meron tayong ganito, setup. So, meron tayong, salt solution. So, yung salt solution, ibig sabihin, mas mataas yung solute compare sa solvent. At meron tayong distilled water, okay, na mataas yung solvent. Ibig sabihin 'pag nilagay itong salt solution, ang tendency ng water ay pumasok sa loob ng salt solution, pero hindi siya aapaw because of the osmotic pressure. Ibig sabihin pine-prevent na, mag-move yung water na nangyayari sa kidney natin para hindi tayo ma-dehydrate. So, ibig sabihin kung gaano lang yung kadami yung water na present sa katawan niyo, inaano siya, nire-regulate ng body natin para hindi, tayo ma-dehydrate. So, kaya minsan concentrated yung urine, minsan naman ay clear na siya. Ayan. At meron tayong tatlong solution na kung saan ay kapag nilagay yung RBC, okay, so meron tayong isotonic. So, sa isotonic, kung makikita niyo yung arrow, ibig sabihin yung concentration outside the cell at inside the cell ay equal dahil yung movement niya ay, papunta at palabas ng cell at it neither shrink nor swell. Kapag naman sa hypertonic, ang movement ng water ay palabas, ibig sabihin mas mataas yung concentration ng water inside kaysa sa outside. Kaya ang nangyayari, lalabas yung water tapos magsi-shrink yung cell, ang tawag dun ay crenation. Kapagka naman hypotonic yung solution, ay ang movement ay papasok sa loob. Ibig sabihin mas mataas yung concentration outside the cell kaysa sa inside the cell. So, papasok yung water sa loob at magsi-swell yung, cell, magkakaroon tayo ng tinatawag nating cell lysis.
So, sasabog or magbu-burst yung cell. Saan natin i-a-apply ito kapag halimbawa nag-swimming kayo, nangungulubot yung kamay niyo in adaptation para maka-grip, hindi kayo madulas agad sa, kapag nagsi-swimming. Tapos, meron tayong tinatawag na facilitated diffusion. Ito yung summary niya. Yan. Kasi yun nangyayari din sa plant cell. So, sa plant cell, ang tawag kapag isotonic ay flaccid. Ibig sabihin equal yung pagpasok at paglabas ng tubig sa cell. Pag hypotonic naman, turgid, ibig sabihin papasok yung water sa loob ng plant cell. So, may mararamdaman na tinatawag nating turgor pressure, yung cell wall, okay, dahil nag-i-expand yung cell. Kapagka naman hypertonic, magshi-shrivel or magiging plasmolysis yung liliit, magshi-shrink yung plant cell. Yung facilitated diffusion naman, so facilitated, ibig sabihin meron siyang katulong. Okay, so ang katulong niya ay tinatawag nating protein. So meron tayong tinatawag na mediated transport mechanism na kung saan involve yung carrier protein. Ayan. Pero sa facilitated diffusion, dahil diffusion siya, ay it doesn't require energy at ang movement ay high to low concentration pa din. And then another type of transport mechanism or membrane transport is yung active transport that requires energy provided by the ATP. So ito yung against concentration gradient. So dahil gumagamit naman ng ATP. So itatawag natin mediated transport mechanism, yung involves yung carrier protein na kung saan ay meron tayong tinatawag na specificity. So sabi nga natin siya yung nagsasabi na cell recognition kung sino yung makakapasok at hindi. So dahil doon, kung pareho yung molecule, nagkakaroon tayo ng competition at ginagamit itong mediated transport mechanism to move large molecules kagaya ng amino acid, glucose na hindi nakakapass through by simple diffusion dahil masyadong malaki yung molecule. An example of so under ng active is endocytosis, N meaning enter, papasok. Internalization of substances. So meron siyang dalawa, phagocytosis at pinocytosis, na kung saan gumagamit ng vesicle para maipasok sa loob yung substances. So pag sinabi nating phagocytosis, it means cell eating. So kapag cell eating, ang kinakain ay solid particles. So itong phagocytosis ay ginagamit ng WBC natin. Example natin ay macrophages para ma-eliminate yung harmful substances sa katawan natin. Kung meron tayong cell eating, yung pinocytosis naman ay cell drinking. So ang iniinom ay yung mga dissolved molecules or liquid particles. So ito ay ginagamit sa intestine natin na kung saan ay para ma-ingest natin or makuha natin yung mga nutrients na kailangan ng katawan natin. And then yung last ay exocytosis. Exo, ibig sabihin outside, exit, palabas. Secretion of materials kagaya ng Golgi bodies. So gumagamit din ng vesicle formation. So yung Golgi bodies natin ay tinatransport niya yung proteins and lipids na nanggaling sa ER. So ang nangyayari dyan is meron tayong mga cisternae na kung saan nagpipinch off siya. Ayan. Para magkaroon tayo ng vesicle that contains either the proteins or the lipids palabas ng cell membrane.